After a long time, nagbabalik pelikula ka at dito sa Neophyte at ang nakakabilib, based dun sa trailer na ipinakita kanina, hindi ka lang basta nagpa-cute, drama actress ka na talaga. So ano ang nagtulak sa'yo para bumalik sa paggawa ng pelikula? Unang-una, actually, itong role ko dito as Nelia, nagkasama kami ni Direk Romel Penesa sa Black Rider and Tadhana and Wish Ko Lang. So, talagang magaling mahusay na director si Direk Romel Penesa. And nakitaan ko na mahusay siya at maaga kami natatapos. So, yun na nagkwento niya sa akin na may story siya, meron siyang movie na film na gagawin. And sa akin nga po in-offer yung role as Nelia. And sabi niya sa akin, ipababasa siya sa akin script. So, nung nabasa ko yung script, sobrang nakakadurog ng puso. Binabasa ko po na yung script, naiyak na ako. Kaya sabi ko, direct excited na ako i-shoot yung movie. Napakaganda ng pelikula, yung Neophyte 26. This is based on true stories events. And itong movie ito, sa lahat ng movie ginawa ko, sa buong buhay ko, itong pelikula, ito po ang pelikulang pinaka-durog ako. Ito yung pelikulang sobrang emotional ako. Ipinakita ko lahat yung talent na anong meron ako. Feeling ko hindi nga ako umaarte dito eh. Feeling ko normal lang yung iyak ko dahil may pinagdaanan, may failure, heartbroken before. Dito ko nailabas yung pain, yung sakit, at yung emotional ko. So, very timely yung pagkuha sa akin ni Direk Romel Penesa dito sa movie ito. And itong movie ito, bilang isang nanay ni Derek Monasterio, nanay ni Ned, at adopted son ko dito, yung tunay kong anak na si Angelo Jones Alday, ramdam na ramdam ko kung gaano kasakit sa isang ina na halos mawalan ka ng anak at asawa. So, abangan nyo po, napakagandang pelikula. Hindi lang po ito family values, dalawang pamilya, isang mayaman, isang mahirap, kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang at pagpapalaki ng kanilang anak, paano maging mabuting tao. At this is about brotherhood and sisterhood na two kinds of fraternity. May fraternity mabubuti, may fraternity na nagiging victim ng hazing. So, na dapat maipatupad po yung batas na anti-hazing law. Pero, of course, ang brotherhood at mga organisasyon ng mabubuting tao, gumagawa sila ng mga community project dahil ako po ay board member ng Third District of Laguna at naging supporter ko po ang Tao Gama and SRB, and I love them. And nakita ko yung mga kabutihan nila. Yun lang po, talagang pag hinaluan mo, dito sa pelikulang ito, pinakita dito nagsimula kung paano magmahal, masaktan. At dahil sa nagmahal at nasaktan, doon nagsimula ang paghihiganti at sakit at pagmulat sa katotohanan. Which is nadamay yung fraternity because of the emotional feelings dahil sa pagmamahal at selos. At yun po, si Derek Monasterio and John Lucas and El Villanueva. So abangan nyo po, napakagandang pelikula. And dito, Angie, bilang isang ina na role mo at may anak ka rin sa totoong buhay, naisip mo ba na kung sa totoong anak mo mangyari na maging victim ng hazing, ano ang mararamdaman mo at gaano kasakit para sa mga nawawala ng anak na sa ganitong paraan, sa pamamagitan nga ng hazing, ay na kumbaga nabibiktimin ka lang mga anak. So kung ikaw ang tatanungin, kasi si Senator Robin Padilla ay nagpahayag just recently na pabor siya sa death penalty. Ikaw bilang ina at bilang public servant din, kung ikaw ang tatanungin, pabor ka rin ba sa death penalty sa mga ganitong kaso kung ang mga mabibiktima ay mga batang inosente sa hazing? Sa akin kasi, depende kasi sa batas eh. Depende yan sa penalty at depende yan sa sitwasyon. Kasi bilang mambabatas, meron kaming mga, of course, mga case na hawakan, pero meron kaming mga
mga penalty, meron pong suspensions na ginagawa. So dito sa death penalty, it's mabigat po yan eh. Buhay ang kapalit dyan eh. Kasi parang sa akin bilang isang ina, kung sa akin mangyayari sa akin yan, na nangyari yung hazy halos mamatay ng anak, sobrang sakit nun. Sobrang masakit sa isang magulang na ayoko na, wag naman, ayokong mangyari yan sa buhay ko. At syempre, mahal na mahal ko si Angelo. Siya yung buhay ko eh. Sabi ko nga, pangalawa lang yung love life, number one priority ko yung anak ko eh. Siya yung lakas ko, siya yung inspirasyon ko kung bakit ako nabubuhay, nagpapakatatag bilang isang ina. And kung magkaroon ng death penalty, actually, supposedly dapat nga merong leksyon talaga sa mga karahasan na nangyayari. Siguro yun dapat magkaroon ng death penalty yung pumapatay ng bata. Tama po ba? And sa hising naman, it's depende rin yan sa batas. Na of course, batas na gagawin ng Senate and Congress. Depende sa sitwasyon. Pero sa akin kasi, okay ako sa death penalty. Kasi para magkaroon ng disiplina, matakot, leksyon, at kumbaga wala na kinatatakutan eh. Hindi na kinatatakutan ng Diyos eh. At binabaliwan na rin ang batas. So dapat, may batas tayo ng Diyos, may batas din tayo sa gobyerno. Totoo. At ikaw bilang galing sa showbiz na ngayon ay nasa politika na, ano yung maituturing mong pinakamabigat na challenge na nangyari sa buhay mo sa pagpasok mo sa panibagong mundo ng politika? Pinakamabigat na experience ko sa buhay politika, of course, yung nandyan yung siraan, nandyan yung mga, alam niyo naman natin, marumi ang politika talaga eh. Talagang patibayan ng dibdib eh. Sabi nila, dito sa showbiz, talaga ang kalaban mo, intriga, masakit. Pero mas masakit sa politika dahil gumawa ka ng mabuti. Pag nainggit ang umira, gagawa ka ng masama ng kalaban. Nabetray ka na? Nabetray Yes, ka na? marami na po. Sobra. Pero pinatawad ko na po sila. Mas maganda yung nagpapatawad. Pero kasi naniniwala ako, nakalagay sa Biblia na mas maganda po yung hayaan natin si Lord na magparusa. Ipasa Diyos lahat. Kasi kita naman ni Lord na sino gumagawa ng maganda at hindi. Yung magawa ng masama is may parusa sa taas yan eh. Kaya yung mabubuting tao ay nabibless po. Kaya ako, dito sa politika parang siguro sanay na rin po ako eh. How to handle the issues, how to handle the emotions, and especially yung mga problems. Parang ilang dekada na po akong board member since I started at age 25, 2010. And I'm 43 years old now. So 13 years? Yes. So, parang ano na po tayo, parang pag tinusok ka ng karayom, 18 pala. 18 yes, 18 years. So, pag tinusok ka ng karayom, masakit. Pag pinunasan mo, okay na uli. Parang Ganun na lang. manhid na po ako sa sakit. Kaya nga itong pelikulang Neophyte 26, dito ko po talaga inilabas yung sakit, yung pain, yung luha ko. Kasi maraming bagay, maraming times na nasaktan ako sobra, hindi ko maiyak. Parang manhid na ako sa sakit. Pero times na itong eksena sa Neophyte, action pa lang, eksena pa lang, grabe na hagulgul ko, grabe na iyak ko. Anong pinakamabigat na naibato sa'yo sa politika? Yung mga accusations. Kasi sa showbiz, di ba, dati, yung parang naiintriga ka lang na yung mother mo, stage mom, ganyan, di ba? Ang pinakamasakit na intriga sa akin before, yung pagbubuntis ko kay Angelo, yung naniniwala yung tatay ng anak ko na hindi siya ang ama ng anak ko, na pinag-DNA test yung anak ko si Angelo. Naging biktima yung ama ng anak ko, naging biktima ang anak ko dahil kalaban namin sa politika. Dahil kalaban So, naman... naging personal. Yes, naging personal na parang, syempre, nagbe-medical mission kami noon, free medical mission, free check-up, free panganganak, di ba? So, nandyan yung inggit, nandyan yung lahat gagawin ng kalaban. Once pag-inggit, ang umira, lahat gagawin ng kalaban para sirain yung reputation ko. At yung reputation ko, sinira nila yung buhay ng anak ko. Pero God is good all the time. Nung that time na pinagbubuntis ko si Angela, nangangampanya ako for second term, kita naman ni Lord kung anong katotohanan. Nanalo pa rin akong board member hanggang sa pinanganak ko si Angelo, pinag-DNA test, the truth shall prevail. Ayun,
nag-sorry naman yung ama ng anak ko and nagsisi siya. Pinatawad ko na yung ama ng anak ko sa pagsisisi niya. Pero it's too late kasi nasaktan ako syempre with that time. Pero kung natuto akong magpatawad ng maaga, siguro buo pa rin kami na yun. Pero that time kasi hindi pa ako ready magpatawad. Kasi nasa stage pa ako noon ng sobra-sobra akong nadurog. Kasi ang hirap nung siyang buwan na naiyak na naman ako. Ang hirap kasi na siyam ng buwan kang nagbubuntis kay Angelo na nangangampanya ka, na halos na ang tingin sa'yo ng tao, gano'n, na halos siraan ka ng mga kalaban mo sa politika. So sabi ko, hindi man ako pababayaan ni Lord. And si Lord yung naging sandalan ko. Si Lord yung nagtanggol sa akin. At pinanganak ko si Angelo para siyang anghel na ibinigay sa akin ng Panginoon na lahat ng pain, lahat ng aapi sa akin. Parang alam mo yun, si Lord na yung nagpaparusa sa kanila. And si Angelo yung naging strength ko kung bakit ako nagpakatatag at mabuting ina ni Angelo. At yun, as a solo parent, as a single mom, gumawa ko ng ordinance, Solo Parent Ordinance for the Province of Laguna and Responsibilities of the Parents and the Children, na pinangako ko sa sarili ko na pinagbubuntis ko si Angelo na ilalabas ko si Angelo ay sisilang ko ng gusto ko ng magandang buhay, bibigyan ko siya ng magandang buhay at pagtatapusin ko siya ng pag-aaral at ibibigay ko lahat-lahat, maabot lang niya ang kanyang pangarap. So, Angie, kasi dati nung nag-uumpisa ka sa politika, ang ibinabato sa'yo, wala namang pinag-aralan yan, di ba? Mga gano'n na, galing lang showbiz yan, walang alam sa politika. Paano mo dinala sa dibdib mo yung mga gano'n? Hindi ako nagalit. At pasalamat pa ako sa kanila kasi yun ang naging motivation. Nakapag-aral ako ng high school, sa Benedictine International School, dito sa LGM, nakagraduate ako, nag-college po ako, nag-aral ako sa UP, Quezon City, nag-aral ako sa Makati, nag-aral ako sa John Robert International Makati. Nakapagtapos ako ng public administration sa Philippine Christian University College, graduate ako. So, tapos aral pa rin ako ng aral. Ang dami kong ginong course para madagdagan ng kaalaman ko. And I thank God. Salamat doon sa bashers, salamat doon sa mga naninira. Dahil doon, mas lalo ko pag ginalingan at mas lalo kong dadagdagan ng talino ko at nagagamit ko sa aking trabaho. So, hindi mo naisip na kahit minsan na mag-quit sa politika dahil sa mga naninira sa'yo? Parang manhid na ako eh. Mas masakit yung mamatayan. Yung naninira, hindi ka naman mamamatay dyan eh. Huwag ka na magbasa ng Facebook. Patay mo cellphone mo. Huwag ka na makinig sa mga issues. Makapag-usap ka na lang sa Panginoon. Pero mas masakit yung mamatayan ka. Walang sasakit. Yung magkasakit ka. May mamatayan at mawala sa isa pamilya mo. Yun ang masakit. Yung issues, manhid na po ako dyan. Ang love life, do you still wish na magkaroon pa rin ng partner at your age? Bata ka pa eh. Ngayon po, ako kasi almost 8 years na ako single. I will wait the right man, the right person, na pinagdasal ko na yan kay Lord eh. Nagbasa na ako ng Bible. And I believe na ibibigay ni Lord yung tamang lalaki para sa akin. At kung sino yung lalaki magmamahal sa akin ng totoo at tapat, yun ang pipiliin ko at yun ang mamahalin ko. At yung huli na mamahalin ko. Kung sinong gusto ni Lord at gusto ng anak ko si Angelo, siya ang pipiliin ko. Ano ba yung mga qualities na sinabi mo kay Lord na kailangan? Sabi ko, unang-una, mahal ako. Pangalawa, mahal din yung anak ko. Package, no? At saka, syempre, yung mabait sa magulang, of course, maka-Diyos, at yung tulad ko na nakakaintindi rin as a public servant. Kailangan pareho kayo ng goal, pareho kayo ng isang mission, vision nyo, pareho kayong mabuting tao sa pamilya at mapagmahal na anak sa magulang. Wala pa ba sa mga nanliligaw sa'yo ang nakikitaan mo ng ganyang qualities? Hirap magsalita. May nagpaparamdam. Ayun. Hintayin po natin kung ano pang susunod na kabanata. At kapag meron ng linaw, let's wait and see what happen. Gusto mong ikasal? Ayoko magsalita ng tapos kasi masama po magbitaw ng na hindi mo kayang panindigan. So sa akin, I don't know, depende.
Depende sa taong magmamahalan at depende sa sitwasyon. Pero kung sakaling may mag-offer nga sa'yo ng kasal at yung tanggap yung anak mo, tanggap naman lahat yung sa'yo, yung career mo, so okay ka na magpakasal ka? Kung mamahalin ako ng buong buo, Why gusto not? ko kung mahalin ako ng buong buo, yung meron kang kasama sa pagtanda, companionship. Kumusta na ang health mo ngayon? Ngayon, okay na yung health ko ngayon. Nasa stage ko ng recovery dahil kalalabas ko ng March 12, March 6 ako na-confine. Labas-masok sa hospital. So, grabe yung pinagdaanan ko, hirap sa health ko. And at least nakalampas ako sa pagsubok na yon. And ito po, panglimang buhay na to. So, kumbaga, mahirap yung pinagdaanan ko sa health ko, sobra. Akala ko kasi that time, mawawala na ako. Buti na lang, mabait si Lord, mahal ako ni Lord. At nandito ako ngayon, napopromote ang Neo Fight 26. Buti nga, umabot nga ako dito eh. So, nung time na may sakit ka, hindi mo naisip na mag-slow down sa political career mo? Kapapanalo ko lang po kasi ng board member eh. Kaya hindi ko pwedeng bitawan. Dapat operahan na ako. Yung campaign period, may sakit na ako. So, hindi ako agad pwedeng ma-operahan, of course, doon sa mga may bukol sa katawan ko dahil nga kinuhiningan ako kailangan ng medical clearance. So, nakitaan ako may heart problem ako. So, ginamot po yun. Heart procedure noong last October. At yung successful, God is good all the time. Gumaling. Tapos, yun po, na-operahan na ako last March. Natanggal na yung mga bukol sa katawan ko. Kaya I lose weight. Last year, sobrang ang taba ko. Gano'ng kalaki? Isang palangganang gano'n. Yung mga Bukol. Hindi, yung weight mo, dati anong... Weight ko dati is 89. Ngayon, nasa, parang, I think, nasa 64 ngayon. Laki yan. Laki So, yan. ang goal ko is maging 57. Wow, maibalik ang display. Maibalik ang alindog para magka-love life. Charot. Dream to run for a higher position. As of now, hindi ko iniisip yan. I want to enjoy my life. Every minute, every day, I will spend my time with God, my family, and my constituents. Hindi ko pinangungunahan ng Diyos. Hayaan natin kung anong plano ni Lord. Kasi minsan ayoko siya paunahan. Mas gusto ko yung habang nabubuhay ako, gawin ko yung mission ko as a board member, gawin ko yung legacy, advocacy, yung tatatak sa puso ng tao. And go with the flow. Yes po. Parang pag-ibig yan, go the flow. Wow! Let's wait and see what happened. Go the flow. So enjoy the moment and enjoy your life.